Napakasama ng kalagayan ng Iran. Wala silang hukbo, puro salita at sinungaling ang media nila. Ang kanilang hukbong dagat ay tuluyan nawasak, 100%. Ang kanilang hukbong pangimpapawid ay tuluyan nawasak, 100%. Halos hindi namin ginalaw ang kanilang hukbo dahil iniisip namin sila ay medyo moderate. Nanalo ka sa labanan pero sinasabi nilang natalo ka. Sinira mo ang buong hukbong dagat nila. Pero sinasabi nila na mahusay pa rin ang kanilang hukbong dagat. Hindi, ito ay lubos na nawasak, tuluyang nawasak. Agarang nanawagan si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Iran at pandaigdigang komunidad at inihayag niyang mag-isa niyang muling isusulat ng buo ang halos tapos ng kasunduang pangkapayapaan sa Tehran. Matapos nito, inatake ng militar ng Estados Unidos ang barkong sumubok lumusot sa blockade sa Strait of Hormuz. Tila, labis ng kinakabahan si Donald Trump. Nagreklamo siya na nakuha niya ang pinakamalaking tagumpay, pero bakit sinasabi ng mga tao sa paligid na talo pa rin siya? Kaya sinabi rin niya na wala ng hukbo ang Iran at puro walang kwentang usapan at pekeng balita na lang ang natitira sa kanila. Sinabi ni Donald Trump na dahil naramdaman niyang mahina ang kalaban, nagpasya siyang muling isulat ang kasunduan sa huling minuto. Pagkatapos, nagbanggit siya ng kakaiba. Sinabi ni Trump na hindi inatake ng agresibo ang mga sundalong Iranian dahil, ayon sa presidente ng Estados Unidos, sila ay tinuturing niyang medyo katamtamang bahagi ng rehimen. Ito ang huling pahayag ni Trump. Pag-uusapan natin sa episode na ito ang pag-usad ng pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Kaya na ang lahat ng opisyal sa Washington ay nagsimulang tiyakin sa lahat na halos tapos na ang kasunduan sa Iran, biglang sinabi ni Trump na gusto niyang magdagdag ng ilang pagbabago sa kasunduang naabot ng kanyang mga sugo at ng mga kasamahan nila mula sa Iran. Ayon sa White House, gusto ni Trump na maisara ang kasunduan at umaasa siyang matatapos ito sa lalong madaling panahon. Ngunit nais niyang palakasin ang ilang mahahalagang punto para sa kanya, lalo na yung may kinalaman sa nuclear program ng Iran. At sa isang panayam sa Fox News, ipinaliwanag ni Donald Trump kung ano mismo ang binago niya sa bahaging yon. Ayon kay Trump, binago na ang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan sa Iran tungkol sa sandatang nuklear at ito na ngayon ang pagkakasabi. Hindi magde-develop o sa anumang paraan ay kukuha ng sandatang nuklear ang Iran. Sabi ni Trump, may dalawang opsyon ang Estados Unidos sa Iran, diplomasya o lakas militar, at pareho raw ay magdadala ng tagumpay. Binigyang diin din niya na mas nais niya ang kasunduan na makapagliligtas ng maraming buhay at magbubukas ng kipot ng Hormuz. Ayon kay Trump, malapit na magkasundo ang mga panig sa isang madandang kasunduan. Gayunpaman, kung hindi magtatagumpay ang mga kasunduan, ang kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos ang hahawak sa paglutas ng issue. At ayon kay Trump, ang tanging garantiya na kailangan niya ay ang kawalan ng sandatang nuklear ng Iran. Ayon kay Trump, pumayag na raw ang Tehran dito. Gayunpaman, ayon din kay Trump, matapos umanong pumayag ang Iran na tuluyang talikuran ng sandatang nuklear, bigla siya napaisip at tinanong ang kanyang mga tagapayo. Paano kung hindi gumawa ng sariling sandatang nuklear ang Iran, kundi bumili lang sila nito sa iba? Ano ang mangyayari kung ganoon? Dahil dito, binago ang formulasyon at ngayon ay kasama na hindi lang ang pagbabawal sa paggawa, kundi pati na rin sa anumang pagkuha ng sandatang nuklear. Susunod ay babanggitin ang pahayag ni Trump. Kaya unti-unti nating nakakamit ang gusto natin. Sobrang higpit nila sa pakikipag-usap. Matagal ang proseso, hindi ako nagmamadali. Gusto ko sana magmadali dahil baka bumaba ang presyo ng gasolina. Pero kapag nagmadali ka, hindi ka makakakuha ng magandang deal. Dahan-dahan pero sigurado, sa palagay ko, nakakamit natin ang gusto natin. Kung hindi, maghahanap tayo ng ibang paraan sa isyung ito. Kaayon nito sa sinabi ng tagapagsalita ng White House na noong Biyernes matapos ang pagpupulong sa Situation Room ay sinabi rin sa mga mamamahayag. Ayon kay Trump, papasok lang siya sa kasunduan kung kapaki-pakinabang sa Amerika, masusunod ang kanyang mga pulang linya at masisiguro na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Bagamat dito lumitaw ang unang di pagkakatugma. Ang totoo, kahit sa kasalukuyang anyo nito, memorandum ng pagkakaunawaan pa lang ito dahil hindi pa pinag-uusapan ang paglagda ng kasunduang pangkapayapaan. Kasama rito ang obligasyon ng Iran
na huwag gumawa ng sandatang nuklear. Ngunit walang partikular na konsesyon na nakasaad doon. Sabi ng Iran, handa kaming pag-usapan ang hindi paggawa ng sandatang nuklear. Ayon sa dokumento, magkakaroon ng 60 araw para sa negosasyon sa nuklear na obligasyon ng Iran at pagpapaluwag ng parusa mula sa Estados Unidos. Kasabay nito, pangunahing issue sa agenda ang pag-alis ng mga imbak ng pinagyamang uranium sa Iran at paglilimita sa karagdagang pagpayaman. Ibig sabihin, wala pang malinaw na obligasyon sa memorandum na yon. Sinabi ring nais ni Trump baguhin ang ilang pagkakalahad ukol sa muling pagbubukas ng Hormuz Strait. Ayon sa isang Amerikanong opisyal, ipinaalam kay Trump na sasagot ang mga Iranian sa loob ng 3 araw. Nakakatuwang isipin na iniulat ng medyang pang-estado ng Iran na malapit nang matapos ang kasunduan pero hindi pa ito tuluyang tapos. Sinabi nila na makakakuha ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar mula sa frozen na pondo. Itinatanggi ito ng White House. Ang pinag-uusapan dito ay mayroong humigit kumulang 24 na bilyong dolyar na na-freeze na pondo ng Iran sa kanluran. At hinihiling ng Tehran na para makapagsimula ng anumang negosasyon, i-unfreeze man lang sa kanila ang kahit 12 bilyon dito. Interesante, dahil sa parehong panayam ng Fox News, sinabi ni Trump na wala talagang ginawang agresibong pag-atake laban sa militar ng Iran. Ayon kay Trump, ang mga sundalong Iranian ay tinitingnang medyo moderate na bahagi ng rehimen. Ayon pa sa kanya, ang ganap na paglipol sa kalaban ay magdudulot ng sitwasyong hindi na makakabangon ng bansa sa maraming henerasyon. At narito ang kanyang sinabi. Sa totoo lang, halos hindi namin ginagalaw ang kanilang sandatahang lakas. Magugulat ang mga tao kapag narinig nila yon. Ako nga, nagulat din ako. Lumabas na sa digmaan, hindi nila inatake ang mga militar. Medyo kakaiba pakinggan yon. Siyempre, binatikos ni Trump ang media ng Amerika. Ayon kay Trump, matagal nang nawala ng hukbo ang Iran at puro walang lamang na satsat at peking balita na lang ang natitira sa kanila. Uulitin ko, hindi binomba ang hukbo pero wala ng hukbo. Ayan, sa isang panayam sa Fox News, pinuna ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga Amerikanong media dahil sa paraan ng pagbabalita nila tungkol sa mga operasyon ng Amerika laban sa Iran. Sabi niya, kahit nagtaas na ng puting bandila at sumuko sa Estados Unidos ang mga sundalong Iranian, may ilang Amerikanong media pa ring magsusulat na matapang lumaban ng Iran at natalo ang Estados Unidos. Tinawag ni Trump na kakilakilabot ang ganitong pagbabalita. Anya, nanalo ka ng pinakamalaking tagumpay pero sinasabi nilang natalo ka. Sa huli, makikita ang tunay na progreso ng negosasyon sa kalagayan ng gitnang silangan. Ngayong araw, inatake ng Estados Unidos ang barkong pangkalakalan sa Golpo ng Oman. Binalewala ng tripulante ang mahigit 20 babala at nagpatuloy papuntang Iran lumabag sa blockade. Nasira rin ang makina ng barko. Tumigil na ang barko at hindi na umaandar papuntang Iran. Batay sa datos ng Central Command ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos, 5 komersyal na barko ang pinawalang kakayahang maglayag at 116 ang nagbago ng ruta dahil sa blockade ng Amerika. Kasabay nito, naguulat ang CBS News ng mga hindi pa naibalitang bagay. Ang mga tauhang militar ng Amerika at mga kontratista ay nasugatan dahil sa isang pag-atake ng misil sa base sa Kuwait noong nakaraang linggo na nagpapahiwatig na muling bumalik ang Iran sa pag-atake sa mga kalapit bansa. Patuloy pa rin ang mga pag-uusap. Sa kabuuan, dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, nasa description ng video ang lahat ng link at detalye. Maraming salamat. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.